Yan. No, so, kunyari, ito yung given natin. Based dun sa drawing na sinend mo sa akin, yung hexagon na may side na 6 inches. No? So, bago tayo mag-start ng pag-solve ng area, okay, so alamin muna natin yung mga terms. No? So, una yung apotem. Pag sinabing apotem, yan yung distance mula sa gitna ng ating polygon papunta doon sa isang side ng polygon. No? So, kumbaga, yung side na yon pag nag-connect yung dalawa, perpendicular siya. So, ibig sabihin, it forms a 90-degree angle, no? Then, aside from nagfo-form siya ng 90-degree angle, no? Bisector din siya. So, ibig sabihin, kung ang isang side ay 6 inches, no? Lahat ng sides na yan ay 6 inches. Okay? Pag na-bisect siya, ibig sabihin, 3 inches at 3 inches tong dalawang ito. Okay, then sunod, syempre, no, kailangan din natin alam yung perimeter. Pag sinabing perimeter, syempre i-add mo lang to lahat. No, so ang atin pong perimeter diyan, tulad na lang natin dito perimeter. Syempre, para mas mabilis, kung ang side ay 6, multiply mo na lang yun sa kung ilang sides mayroon, or length of side ay 6, no. Then dahil meron tayong 6 sides ulit, the 6 times 6 ay 36. No? So, 36 inches. Okay, perimeter. No? So, dahil siya ay linear lang naman, ibig sabihin lengths lang naman ang ating pinag-uusapan. No? So, wala siyang exponent. So, sunod. Yung general formula natin ng area ng kahit anong polygon, siguro ay sabihin na natin greater than 4 ang sides, no? Ay, ayan, sulat na natin dito, 1/2 yung apotem times yung ating perimeter. Okay. So, yan po yung ating magiging area. So, ang tanong na lang natin, paano ito makukuha, no? Kasi madali na yung perimeter, eh. 'Di ba? So, ayun na yung perimeter. Yun na lang nasa gitna ang hindi pa natin kayang isolve kaagad. No, so para ma-solve yung nasa gitna, yung apotem, no, i-apply natin yung trigonometric functions, no. So yung tangent lang naman ang gagamitin natin diyan. Lalagyan ko ng box dito, no. So yung tangent, tatandaan mo, no, it's always tangent theta. Theta ibig sabihin yung angle, no. Tangent theta is equal to opposite over adjacent. No, bakit ito lang yung gagamitin natin? Kasi siya lang yung magiging related dito sa atin pong given na figures, no? So, lagi pong ito lang yung gagamitin natin. So, pag sinabing theta, we are referring to the angle, ayan, no, central angle ng atin pong sabihin na natin ng ating polygon, no. So ito yung center niya, ito yung angle na nakakabit sa kanya. Okay? So ito yung theta na tinatawag natin. Syempre, para makuha naman yung theta, okay? So lagyan na natin dito, no. So para makuha yung theta, kung ang isang buong ikot ay 360, yan, no. I-divide natin siya sa kung ilan po yung ating sides, 'di ba? At bukod pa po doon, pagka-divide na natin siya sa number of sides, i-divide pa natin siya sa dalawa. No, kasi kalahati lang naman ng triangle yung ating kakailanganin, no. So, again, 360 divided by, pwedeng to shortcut na rin yung process natin, 2 times the number of sides. Okay, para shortcut lang naman, no. So, halimbawa, kagaya nito, no. So, meron tayong 6 sides. 360 divided by 6 sides times 2, edi 12, no. Edi ang magiging sagot na natin ay 30 degrees. Tama ba? 30 degrees. Yan. So, 30 degrees. Yan. So, yan yung ating magiging theta. Sunod. So, next naman, opposite at adjacent naman ang i-figure out natin, no. So, pag sinabing opposite, 'di ba katapat, no? Pag sinabing katapat,
kung ito yung angle, yung katapat niyang side, ito yung opposite. No, so kung i-blow up natin yung triangle. No. Yan yung triangle natin, ito yung theta. Yung katapat niyang side, yung side na katapat ng angle, yun yung opposite. Okay? No, then kung ano yung side na katabi ng atin pong angle, ito yung adjacent. Okay? Yun yung adjacent natin, ha? So, kumbaga, ito yung right angle. Yan, no? So, nilagay ko lang siya dito. Okay? Doon sa previous PowerPoints, ang given natin ay nakahigang triangle. Kung nakahiga man siya, at ito yung right angle. Kunyari, ito yung theta naman natin. Okay? Ganun pa rin, ha? Kung ano yung kung ano yung katapat ng angle, yun yung opposite. Then, kung ano yung katabi ng angle, yun yung adjacent. No? Bakit kaya itong mahabang to ay hindi natin ginagalaw? No? Kasi ang tawag naman sa kanya ay hypotenuse. No? Si hypotenuse hindi natin gagalawin. No? Ang kailangan kasi natin ay itong apotem na ito. Okay? So, yun yung goal natin sa pagsosolve. So, sige. Ibaba na natin dito. No? So, meron tayong opposite, no? Ito, kita na natin na yung 3 inches, no? So, ilagay na natin. Opposite side equal to 3 inches. Okay? Then, ang hahanapin natin, ang hahanapin natin ay yung adjacent side. No? And yung adjacent side naman na yun ay yung apotem. Okay. So, solve na natin. Ito lang yung gagamitin natin, no? Then, magde-derive na lang tayo or magso-solve ng, unknown. So, if we have, kung i-represent natin to ng variable, pwede tayong mag-represent ang x, pwedeng a, kung ano man, no? Basta, huwag kayong malilito kung anong variable lang gagamitin nyo, ha? So, sige. So, for equation, syempre, ayun ang ating equation, tangent theta equals yung atin pong opposite over adjacent side. Okay, yan. Substitute natin, tangent 30 degrees. No, so ang 30 degrees, ayun, galing siya doon. Ito yung ating opposite side. So, ayun, lagay na natin. 3 inches. Then, divided by, hindi natin alam yung adjacent side. So, sige, lagyan natin ang x, no? So, next. So, para po ma-simplify ito, diba, i-multiply natin if we go back to the lesson ng rational equations, no? I-multiply natin buong equation by x. So, magiging x times tangent 30 na siya. 30 degrees equals 3 inches. Then, para maging x equals siya, diba, i-eliminate naman natin tong tangent 30. So, i-divide natin yung buong statement by tangent 30 naman. Okay? So, tangent 30 degrees. Okay? So, cancel na to. So, x equals 3 inches divided by tangent 30 degrees. So, yan, no? So, i-divide na natin siya. Kuha kayo ng calculator kasi kailangan scientific calculator ang hawak natin. So, ita-type natin dito ay, makikigamit ako ng tablet dito sa isang tabi. So, 3 inches divided by, meron ba? Ayan, may tangent naman dito. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano kinaiba. Tangent, tapos type natin yung ating 30 degrees. Okay. So, yun. Then, equals 5.1919615242. Okay. So, sige. 5.20 na lang ang lagay natin, no? So, kaya x is approximately equal to 5.20.
20. Yeah. Okay. So, apotem pa lang yun. Medyo mahaba-haba na yung ating computation, no? So, kaya dun sa inyong activity, maraming points yan. So, punta na tayo sa solving ng area. So, to solve for the area, ito, yung formula ng area natin, no? So, area is equal to 1/2 the apotem times the perimeter, no? So, sabi nga dito, ang ating apotem ay 5.20. So, 1/2 times 5.20 times yung perimeter natin kanina, yung 36 inches, no? So, 36 inches. Okay. So, 5.20, gamitan na natin ng calculator. 5.20 times 36 equals, yan, 1, okay, then divide by 2. Yeah. So, 93.6. Ayan. So, this is the area. So, dahil siya ay area at ito ay inches, edi square inches tayo. No? Okay. So, kung mapapansin nyo, no, itong formula na to, katulad siya ng formula ng triangle, no? So, imagine nyo kung dito man yan. Diba ang formula ng area ng triangle ay 1/2 base times height. No, so kumbaga isulat natin sa isang tabi ha. 1/2 ang base natin dito sa drawing na to ay 6 o de 6 times ang height natin ay yung apotem na 5.20. Yan. Tapos, dahil meron tayong, ito yan ha, isang buong triangle na yun, yung pag yun ang ginamit natin. Eh, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na triangle. Eh, di 6 ulit times 6 sides. 6 triangles, diba? So, kumbaga, parang mapapansin mo dito, itong 6 times 6 na ito, yun yung perimeter nating tinatawag. Diba? So, kumbaga, shortcut na lang yung prosesong ito. Ito din naman yung lalabas.